background lang, as early as June, I think, kung nare-recall ko, June last year, merong kumausap sa amin na common friend, kaibigan namin, kaibigan na taga-supporter rin ng Pangulo, na Pangulo Marcos. Ang tatandaan ko, ang pakiusap, kami dalawa rin ni Tito Sen, ang pakiusap, kung kami raw mag-decide na tatakbo kung pwedeng tumikit na kami sa administration slate. Hindi naman sinabi yung dahilan kung bakit. Kaya nagkatingin na kami ni Tito Sen. Ako naman, ang unang tugon ko, sabi ko, ako hindi sigurado kasi nasabi ko na gusto ko na rin magpahinga at saka hanggang ngayon, very reluctant. Ang sabi naman, kung sakaling tatakbo lang, kung pwedeng doon na tumikit. So, yun. At tuloy-tuloy kami dalawa ni Senator Soto, laging nagko-communicate tungkol dito. Siya, desidido kasi siya eh. Sabi ko, ayan, si Tito, desidido, pero ako talagang alanganin. But si Tito Sen, malaki rin yung naging influence niya doon sa aking naging decision dahil sabi niya, basta't iiwanan ko yung isang slate. Kasi nga, ang nangyari rito, alliances ng 5 major political parties. Isa na doon yung political party na pinamumunuan ni Tito Sen, yung NPC, Nationalist People's Coalition. Sabi niya, i-guest candidate kita basta't naka-open yung isang slot sa'yo kung sakaling magbago ang isip mo. And ang pinakahuli, yung sinabi niyang kailangan mag-decide dahil nga magkakaroon ng announcement ng September 26. This was, I think, 1 week before September 26. Sabi ko, as of now, talagang hindi pa rin ako desidido. Sabi niya, basta't naka-open sa yung isang slot. And then, ito, hindi ko pa naibahagi ito. Noong 25 September, merong nagpadala sa akin ng isang newspaper clipping, isang dati kong staff sa Senate. At nakalagay doon, out of the 12 na kasama sa slate ng administration, 10 lamang yung sigurado at 2 hindi pa sigurado, hindi pa pinal. At pinangalanan kami dalawa ni Senator Amy. So ang ginawa ko, parang dahil nga may hesitation ako, so sinabi ko parang naisip ko na rin, baka ito na rin yung isang dahilan na hindi ako tutuloy. So pinadala ko yung kay Tito. Sabi ko, partner, eto, paano naman akong pupunta bukas? Kung halimbawang nandun ako, hindi naman tawagan yung pangalan ko. Malamang sa hindi, sa ilalim ng sila ako dadaan palabas ng PICC kasi nakakahiya. Sabi niya, sige, understood and noted. Sabi niya, tawagan ko na lang yung secretariat. So, after a while, merong number na tawag ng tawag na hindi ko naman unknown yung number. Hanggang, tama-tama, meron naman akong board meeting natin na noon. Kaya inabot na ng gabi. Hanggang kinabukasan, nung nag-introduce, yung pala si Congressman Toby Tiangco. Hindi ko alam noon na siya pala yung campaign manager ng administrate nung alliance ng mga political parties. Kasi mag-aalas 9 na noon, sabi niya, Senator Ping, baka naman pwedeng mag-reconsider kasi mag-aanaw si Presidente. Sinabi ko rin sa kanya yung dahilan kung bakit atubili ako. Ang sabi niya, hindi, basta hintayin ka namin. Sabi ko, yan naman ang nakakahiya kasi alam mo, Toby, sabi ko, kung Toby, hindi ako nalilate sa mga appointments. Mag-aalas 9 na, sabi sa akin ni Tito Sen, 9 o'clock mag-i-start. Ayun, nag-back and forth kami, mga 5 minutes, 10 minutes na interval. Apparently, he was also communicating with President Bongbong. So, noong bandang huli, meron pa siyang parang suggestion na nasaan daw ako at pasundo raw sa helicopter. Sabi ko, 2 months na yan. Yan ang hindi ko naman tatanggapin kasi I'm not playing difficult or hard, pero sobra na yan, sabi ko. Sa mga susunod na activities, maasahan nyo kung talagang decided na ako, hindi talagang pupunta ako. Ang pinakahuli, ang sinabi niya na talagang maghihintay at kasi naandun na nga pala, naka-announce, hindi ko rin naman alam na kasama talaga ako. So, gano'n na nangyari. Ang sabi, hintayin ka na lang daw na dumating at siguradong i-announce yung pangalan. So, nakakaya na dahil ang sinabi nga parang hindi na muna pupunta si Presidente kung walang signal na naandun ako. So, yun, gano'n na naging istorya. So, I see. Yes, sir. Yan. So, gano'n na nangyari. Ang tanong, bakit ako nasa administrate? Ang tanong ko rin is, why not? Kasi kung ikaw, iimbitahan ka ng ng administration, for example, maski hindi administration, may mag-imbita sa isang major political party na gusto kang gawing kandidato, guest candidate.
napaka-arrogante mo naman siguro kung tatanggihan mo na ayokong katunayan noong 2016 ganyan din ang nangyayari sa amin na gines candidate kami ng Liberal, gines candidate kami ng partido ni Vice President Binay. So wala namang masama doon kung gagawin kang guest candidate. Ako kasi nag-file ako, wala akong CONA, yung Certificate of Nomination and Acceptance dahil independent nga yung aking wala akong partido kaya independent.